18 kabanata. Aral tungkol sa pananalangin. Nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang bayan ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa bayan ding iyon ay may isang biyuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. Noong una ay hindi pinapansin ng hukom ang biyuda. Pero bandang huli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ng babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako sa kapaparito niya. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom? Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa Kanya araw at gabi? Tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin? Ang kwento tungkol sa Pariseyo at sa maniningil ng buwis. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. May dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseyo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, at mga ngalunya, o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo, at nagbibigay ako ng 10 ng lahat ng kinikita ko. Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo, at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing itinuring ng matuwid ng Diyos, ngunit ang Pariseyo ay hindi. Sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata. Dinala ng mga tao ang kanilang maliliit na anak kay Jesus upang patungan niya ng kamay at pagpalain. Nang makita iyon ng mga tagasunod ni Jesus, sinaway nila ang mga tao. Pero tinawag ni Jesus ang mga bata at sinabihan niya ang mga tagasunod niya. Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan, dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos na gaya ng pagtanggap ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang lalaking mayaman. Isang pinuno ng mga Hudyo ang nagtanong kay Jesus, Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. Alam mo ang sinasabi ng kautusan, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina. Sumagot ang lalaki, Sinusunod ko po ang lahat ng iyan mula pagkabata. Nang marinig iyon ni Jesus ay sinabi niya, Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo, at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Nalungkot ang lalaki nang marinig ito, dahil napakayaman niya. Nang makita ni Jesus na malungkot siya, sinabi niya, napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom, kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Tinanong siya ng mga nakarinig nito, Kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas? Sumagot si Jesus, Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Sinabi ni Pedro, Paano naman kami?
Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang nag-iwan ng bahay, asawa, mga kapatid, mga magulang at mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa sa mga iniwan niya, at tatanggap din ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Ang ikatlong pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kaniyang kamatayan. Tinawag ni Jesus ang 12 apostol at sinabi sa kanila, "Makinig kayo, pupunta tayo sa Jerusalem at matutupad na ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa akin na anak ng tao. Sapagkat ibibigay ako sa mga hindi Hudyo, iinsultuhin nila ako, hihiyain at duduraan, hahagupitin nila ako at papatayin, ngunit muli akong mabubuhay sa ikatlong araw." Pero wala silang naintindihan sa mga sinabi ni Jesus dahil itinago sa kanila ang kahulugan niyon. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Nang malapit na sina Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng mga tao, "Dumadaan si Jesus na taga Nazaret." Sumigaw ang bulag, "Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin." Sinaway siya ng mga taong nasa unahan, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Nang makalapit ang bulag, tinanong niya ito, "Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Panginoon, gusto ko pong makakita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Makakita ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus nang nagpupuri sa Diyos. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpuri rin sila sa Diyos.